Good morning, everyone. Morning. Magandang umaga po. Kanina po batiin yung nasa harap nyo, nasa gilid nyo nasa likod nyo. Pag-isa, good morning. Kung hindi nyo rin pangalan, dahil tatangin yung pangalan niya, para magkakilala po tayo. Good morning. Ako po si Alden. Alright, kilala niyo po ba? Ano pangalan niya? Robert Alden. May mabuha tayo. Okay. So, let's go. Alright. So, okay, let us pray. Heavenly Father, Lord, tulungan niyo po ako, Panginoon Diyos, sa aking pagagaling ng salita, Panginoon Diyos. You pray, God, may you sustain my throat, Lord God, may announce mo, God. Kayo pong salita, Panginoon, to your people, Lord God, I pray na mag-deliver yung mensahe, Panginoon Diyos. Kayo po i-sentro ang pag-usapan po namin. Kayo po i-ask, Lord God. And Father, may you strengthen our faith, Lord God. Sa mga na healing faith, na di-discourage, sa mga nalilito, Panginoon Diyos, I pray, God, may you strengthen us by your word, Panginoon Diyos. Thank you, Lord God, may you continue to move in our midst. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay. So welcome to River Life. If you're new here, huwag po kayong maiyak. Just stay put lang po dyan. And if you consider this church your home church, you are more than welcome po dito. Okay, so for the meantime, be our guests. And right now, we are tackling a series. Lagi po tayo sa series po dito. Para teleserye. Pasensya na po medyo may yung boses ko, ha? Kasi kung tinakas ako, baka tumahal ako sa inyo. So, nasa series po tayo ngayon entitled Live by Faith. Okay. Yung sa atin mo, Live by Faith. Live by faith. Okay. Bakit kaya live by faith? Kasi sabi sa Romans 1:17, the righteous shall live by faith. Yung mga pinatumid ni Kristo at yung mga matutumid daw na tao, in short, mga Kristiyano, ganito daw pala tayo mamuhay by faith. Bakit? May mga ibang tao kasi namumuhay sila by sight. Ibig sabihin, kung ano lang nakikita nila, ganun lang, yun lang yung mga ginagawa or pinaniniwalaan nila. Pero dahil meron tayong Diyos, by faith, ibig sabihin, di ba natin nakikita, alam natin, hindi na kapabayaan ni Lord. In fact, sabi nga dito sa Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God. Gusto nyo bang mag-please the Lord? Amen. Yes. It would always require faith. Okay? So gusto nyo mag-please the Lord, hindi sinabing it is difficult. In fact, sinabi it is impossible to please God. Okay? And we've been talking about dito sa Live by Faith, 4 stories dito sa Bible, especially about the Old Testament, na meron sila matatawag natin crazy faith. No? And for the first week, pag-usapan natin si Noah, nung gumawa siya ng ark. Tama mo ba ako? Yes. Ayan, no? So, matinding faith na, nung pinagawa siya ng ark, hindi siya nagdalawang isip, ginawa niya for 100 years, yung pa dumarating yung plan, ginawa pa din niya. And last week, nag-usapan natin si Jonathan, tapos yung kanyang armor bearer, di ba? So, napakatapang nila. Kahit walang specific instruction si Lord, they walk by faith, di ba? With courage. Dalawa lang sila, kinatapit nila yung outpost, yung garrison ng mga Philistines. And God gave them the victory. Amen? Okay. Minsan ba, nasusubukan niyo ba ng hihiling faith niyo? Amen. Yan. Ako lang, okay. Kaysa magturo. Okay, minsan, di ba, parang pag nangyari sa buhay mo, may nagsasabi, ano kasi, mahina, ano kasi, kulang na kasi yung faith mo. Di ba? Di ba sinasabi? Hindi ka kasi nag-pray, wala kang faith. Di ba? Parang dito, meron kang sakit. Siguro kulang yung faith mo. Okay. So, when it comes to live by faith, ibig sabihin ba lagi bang nasa high style of faith natin? Ganun ba yun? Does it really mean like that? No. Meron bang napakinggan? Namatayan siya. Tapos sabi ng Christian niya pamagano, dapat hindi kayo umiiyak. Kasi alam niya naman kung saan siya pupunta eh. Pupunta siya sa piling ni Lord. So, dapat hindi po tayo gano'n, insensitive po tayo. Tama po ba ako? Amen? Siyempre, namatayan na nga. Ayaw mo naman magkilagpis, tama po ba ako? Huwag na mati. Kaya alam natin na pupunta sa piling ni Lord. Amen? Yes, no? So, minsan ganyan din po, no?
Pag mayroong sakit ng ibang tao, siguro mo lang siguro nagkasala ka para ganito tayo. So dapat hindi tayo gano'n. Kasi bakit? Pagdating ba kay Lord, okay lang ba tayo kay Lord? Pag malakas yung faith natin, ganun ba yun? Pag malakas yung faith mo, okay ka kay Lord. So pag nanginginig faith mo, hindi ka pinapansin ni Lord. Ganun po ba yun? Alright. So that's what we'll be talking about today. About what if pag nanginginig faith natin. And makikita natin sa story ni Elijah. Kilala niyo ba si Elijah? Hindi ko kilala si Elijah. Tumayo po tayo, babasahin natin yung ating scripture. Bilang pagkana sa salita ng Diyos, we will read 1 Kings 19, verse 1 to 9. 1, 2, 2. Now, so Jezebel sent a messenger to Elijah saying, if I could have made your life than the one of them. Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there. While he himself had this journey into the wilderness, he came to a brook bush, sat down under it, and prayed that he might die. I have enough, Lord, he said. Take my life. I know better than my ancestors. Then he lay down under the bush and fell asleep. All at once an angel touched him and said, Get up and eat. He looked around, and there by his head was some bread baked over hot coals in a jar of water. He ate and drank and then lay down again. The angel of the Lord came back a second time and touched him and said, Get up and eat, for the journey is too much for you. So he got up and ate and drank, strengthened by the food. And the word of the Lord came to him, What are you doing here, Elijah? Thank you, Lord. May you bless your word, O God. Lumabas, Panginoon, ng mga revelation, Lord God. Papalakas po kami. Kayo po mag-isento, kayo po magsalita sa pamagitan mo. In Jesus' name. Amen. Amen. And you will now be seated. Okay. Kung sa mga hindi ko nakakaalam kay Elijah, okay? Elijah is one of the major prophets. In fact, pag pupunta ka sa Israel, at tatanungin mo, magbigay ka ng isang prophet, malamang sa malamang, 99% ang sasabihin nila si Elijah. Okay, kasi Elijah is considered one of the major, well-known prophets sa Bible. Okay, so, yan, Elijah. Yan. Ngayon, dito si Elijah ito, kilala siya talaga siya sa matinding faith niya. No? Ibig sabihin, prophet siya, matinding magagamit sa kanya ni Lord. Eh sa panahon ni Elijah, yung kingdom, ang kingdom, di ba naalala niya last week, ang first king, sino daw yun? Si King Saul, ang first king, King Saul. Tama ba ako? Hindi Saul. Tagalog yan, pwede. King Saul. Ngayon ito si King Ahab, pang 7 na king na siya. So nakakuha yung point. So ibig sabihin, yung pinag-usapan natin ngayon, nasa Old ba, nasa New? Nasa Old Testament pa rin po tayo. Balinaw mo ba ito? So clear tayo dyan. Sa Old Testament tayo, nasa time tayo, nung Israel, ayun, meron sila mga hari. Okay? So, pang 7 na king, si King Ahab. Sabihan mo, King Ahab. So, siya yung king ngayon. Saan dyan si King Ahab? Ha? Ayun, yung tinuturo. Okay, tama? Tinuturo lang yan, huwag na kayo maghanap pa. So, si King Ahab, nakuha ko sa Facebook niya. So, si King Ahab, sabi sa Bible, he was one of the most evil king during that time. So, masusunod sa kanya, may mas malalakas sa kanya. Pero sa 7, kasi pang 7 siya, siya yung pinakamalalang hari during his reign. Okay, nadimaan. Bakit? Kasi sa term niya, ang daming mga Israel ang nag-backslide sa Diyos. Pumunta sa ibang pagsama sa ibang Diyos-Diyosan. Okay? So, yun yung si King Ahab. Isa sa influence, bakit na-influential si King Ahab? Bakit nag-backslide yung Israel, pati si King Ahab? Dahil sa asawa niya. Sino asawa niya? Si Queen Jezebel. Okay? So si Queen Jezebel na to, talaga naman to. Ito hindi to taga-Israel. Ito si Queen Jezebel, taga-Sidon to. Ibang bansa. In fact, prinsesa, anak siya ng hari. Okay? So syempre yung mga taga-Sidon, iba yung Diyos nila. Okay, yung point? Hindi si Yahweh. Ang Diyos nila, yung bull, si Baal, si Asherah. Okay?
So ngayon, si Jezebel, dahil nga niligawan siya ni Ahab, at actually, sinabi na ng Diyos yan, huwag kayong mag-aasawa, huwag kayong mag-intermarry sa ibang lahi. Bakit? Bakit sinabi ni Lord yun? Hindi naman dahil ayaw ni Lord yung mga lahi. Kasi yung ibang lahi, iba yung kanilang mga prinsipyo, iba yung kanilang Diyos, iba yung takbo ng isip nila. Nakuha niyo point? Yes. Okay. Kaya nga tayo mga kapatid, no, sa mga singles in the house dito, yun pa din sa New Testament, no, mag-iingat po kayo na lalo na kung may naliligo sa ibang pananampalataya. Bakit? Hindi naman dahil masama sila. Sinasabi lang dito, malaki yung chance, may influensya ka, lalo na kung ano yung ginudiyos nila. Nakuha niyo point? Lalo na kung hindi naman si Lord. Amen? Amen. Ayan. So ito yung nangyari. Kasi nga, maganda si Queen Jezebel. No? Kasi ito si Queen Jezebel na to. Ito yung klase ng babae na pag yun yung naging asawa mo, talagang tatas ng kiri ng mga tao. Parang gano'n. Ilan akong gano'n. Kapatid ko si parang gano'n, di ba? Asawa mo si ganito. Okay, anak mo si ganito. Okay. Kasi talaga si Queen Jezebel, kilalang kilala sa maraming bansa na iba talaga tapos ng dila na itong babae ito. Iba yung ulman isip na ito. Talagang magaling siya in a sense. Magaling siya sa manipulative, controlling ng babae ito. No? Masyado siya aggressive. Okay. At yun yung napakasama ni King Ahab. Yeah. Kaya sa mga singles and mag-ingat po kayo kung sino po yung mapapangasama nyo. Amen? Hindi po rin maganda, guwapo, kumindan sa'yo, okay na yun. Tama ba ako? Kanahan naman. Lord, guwapo di ba? Kung mga K-pop, di ba? So, ano nangyari during this time? Nung Israel ay nag-backslide sila. Ibig sabihin, dahil yung hari nila, na influensya ng reyna, sumasamba siya sa kay Baal at kay Asherah. Okay? Yung gano'n na rin Israel. Okay? Kaya alala ng mga magulang dito, very important yung role nyo. Kung paano kayo mabuhay, gagayahin ang anak nyo. Parang ito, kung paano yung lifestyle ng hari, ginaya ng bansang Israel. Kaya kayo mga magulang kayo, you will be accountable to God. Amen? Because your responsibility, tingnan kayo ng anak ninyo. Ngayon, kung paano, pag hindi niyo po pinapahalagahan ang Diyos, hindi rin papahalagan ng inyong anak ang Diyos. Amen? Amen. Pag nakikita nila sa inyo na option mo lang si Lord, magiging option din lang nila si Lord. Pag nakikita nila sa inyo na panghuli mo lang si Lord, baka hindi panghuli, wala talaga si Lord, ganun din yung makakagis na nila. Pag may family sila, magkakaroon sila ng pamilya na wala ng Diyos. Amen? At ito yung nangyari dito. Si Baal, si Baal na naging Diyos nila. Okay. Ngayon naman, si Elijah naman. Yung hari, ang pangalan ng hari? Ano? King Baal. Naging Baal na yung hari. Si King Ahab. Naantok na kayo. So, sa panahon ni King Ahab, mayroong propeta. Ano pangalan ng propeta? Si Elijah. Okay, talaga naman. Pag binasa mo yung buhay ni Elijah, parang pang Hollywood. Talaga naman. Kasi tinawag siyang prophet of fire. Grabe. The word Elijah, it means Yahweh is my God. Okay? Yung Jah, yan yung Yahweh, yung Eli, God. No? So, Yahweh is my God. So, tinawag siyang prophet of fire. Bakit? Kasi pag babasahin mo yung first Kings na yan, makikita mo kung paano ginamit si Elijah ni Lord. Talaga nang nagpapabagsak siya ng apoy sa langit. Ganun katindi dito si Elijah, bumubuhay ng patay. Talagang very dramatic, pang Hollywood ang dating. In fact, yung binasa natin kanina, bago nangyari yun, ito yung yung tinatawag nila the showdown at Mount Carmel. Nakakita na po ba kayo ng showdown? Sa sayo, di ba? Sa panahon namin dati uso yung Harlem. Ano ba Harlem? Napunta po ba yun? Hindi babae. Harlem pa. So may showdown, di ba? Panghalingan, di ba? Ang talo ka na, insultin mo na lang yung mama niya. Pero dito, ito showdown to. Kasi nga, talagang nag-backslide ng Israel. Tapos parang si Elijah na lang yung prophet na parang tumatayo, tumitindig para kay Yahweh. Tapos, yung prophet,
mga propeta, mga bulakang propeta ni Baal at ni Asherah, ilan sila? 850. So, ang daming propeta ni Baal at ni Asherah. So, ito ang hamon. Ito ang hamon ni Elijah. Sige, pumunta tayo sa Mount Carmel. Ilabas niyo yung lahat ng magagaling yung propeta. Hinamon niya sila Ahab na si Jezebel. Ilabas niyo lahat ng magagaling yung propeta. At ako pupunta ako sa Mount Carmel. Gagawa tayo ng dalawang altar. Ilang altar? Dalawa. So, isa kay Elijah, altar ni Yahweh, at isang altar naman para kay Baal at kay Asherah. So, ganito yung set up. Okay? So, sabi ni Elijah, ano yung mata na nanonood, puno-puno yung bundok. Okay. And by the way, itong si Elijah, parang matindi itong si Elijah. Dahil naiinit siya kay Ahab, at saka kay Jezebel. Nag-pray siya na hindi mag-ulan ng 3.5 years. At hindi talaga umulan. Intindi, no? Okay. Ba't na ginawa yun? Kasi si Baal at si Asherah, they are the God of fertility, God of rain, God of crops, God of sexuality. It's about life-giving. Kasi yung ulan, di ba, yun yung nagbibigay buhay. So, imagine mo si Elijah, nag-pray siya, hindi umulan ng 3.5 years. Hindi na talaga umulan. O, di ba? So, ito si Ahab at si Jezebel, naiis din dito kay Elijah. Kaya ito nga, may showdown. Pumunta sila sa Mount Carmel, ang daming tao. At 850 na propeta, di ba, Baal at Asherah. Tapos si Elijah, mag-isa lang. Imagine mo, alam pa nag-graduate na walang magulang, di ba? Yung valedictorian, kaya mag-isa lang siya. Kasi talagang mag-isa lang siya. At sabi ni Elijah, kinausap yung mga tao, hanggang kailan kayo palipat-lipat sa dalawang banda? Diba? Sabi niya, hopping between two options. Minsan kay Yahweh, nag-aaligay kay Yahweh. Sa Diyos natin na to. Minsan naman nag-aaligay kay Baal. So sabi ni Elijah, hanggang kailan kayo palipat-lipat? Hanggang kailan kayo magiging sexy? Ano yung sexy? Di ba? Minsan kay Lord, minsan kay Satanas. Diba? Pag linggo, magsisimba. Pag Lunes naman, di ba? Kaya sa wedding. Pag mag-small group, pag dito naman, mag-bisyo. Amen? Sabi sa atin, huwag kang sexy. Kasi sabi niyo, hanggang kailan kayo dalawang option niya, dito kayo. Kaya sabi ni Elijah, if the Lord is God, if Yahweh is God, follow Him. But, if Baal is God, then follow Him. Dito magkakaalaman na. I-clear na natin yan. Dapat isa lang pipiliin ninyo. So yung sa kayo mo, dapat isa lang. Asawa mo dapat isa lang. Tama. Ang Diyos mo dapat isa lang. Amen? Amen. Hindi pwede dalawa. Kung kay mahal ka na talaga. Ngayon kung kay Yahweh ka, hindi pwede sexy. And the people were completely silent. Tahimik lang sila. So sabi ni, ito na. Ang ginawa nila, kumuha sila dalang altar. Ito. Kumuha sila ng mga bato, altar. Naglagay sila ng mga bulls. Na isang bull, tapos sila gumawa din ng altar. Naglagay din ng bull. Ito ang usapan. Tatawag kayo sa Diyos nyo. Kasi yung bababa na apoy, ito-consume niyo yung bull. Siya yung turing na Diyos. O, diba? Dali ng no? Ibig sabihin, kung sino yung Diyos na tutugon, bababa yung apoy sa langit at mauubos yung handog na bull. Diba? Siya yung tunay na Diyos. So sabi ng mga propeta, sige, okay. Palag tayo dyan, palag. At ano nangyari? Siyempre, nauna na yung mga context muna tayo, context. So nauna na yung mga 850 na propeta. So siyempre, pumunta ka sila. Diba? May nag-ritual sila. So sila dyan nanonood lang. Diba? Tapos iniilis nila sila. Sabi niya, sige na, ano ba? Natutulog natin yung Diyos niyo eh. Diba? Isingin niyo muna, baka pumunta mo na SM. So ang ginawa na ng mga propeta na desperado sila, sinusugat-sugatan nila sa sarili nila. Diba? Tinatawag nila, baka, diba? Paulang ka na ng apoy. Sabi ni Elijah, ano ba yung Diyos niyo? Diba? Very good nose. Sabi niya. Pahilan mo yung Diyos mo. Tapos, ano mong gabi na, di ba? Pagkagabi na, tagal talaga.
Lahat na ginawa, tumambling na sila. Flip, side flip, coin flip. Lahat na ginawa nila. Hindi pa din tumugon yung Diyos nila si Baal. At sabi ni Elijah, ako naman, kagad niyo eh. Tuloy pa yung Diyos niyo. Sabi niya, Lord, pakita mo sa harapan ng mga tao na ikaw ang tunay na Diyos. And at the same moment, then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice. The wood, the stones, and the soil. Ito pala matindi. Yung bull, binuhusan pa niya ng 12 na timba. Diba? Pero talagang katapang ko si Elijah. Binuhusan pa niya 12 na timba, talagang basang-basa. Pero bumagsak yung apoy, kinonsume yung apoy, yung sacrifice, yung wood, yung stone, yung soil, pati yung bato, nawala. Diba? And also lick up the water dun sa kanal na ginawa niya, may tubig. Wow! Bumagsak ng apoy sa langit. And just one prayer, Lord, show yourself who you are. And when the people saw this, nakita ng mga tao, nagpatigluhod sila. And they say, the Lord, He is God. The Lord, He is God. Siyempre, hindi lang yung gano'n, talagang sumisigaw sila. Yahweh, di ba? He is God. The Lord, He is God. Amen? And Elijah eliminated all the prophets. Talaga naman, nagpapatay niya yung mga lahat ng propeta na yun. Now, so yun yung context, pero hindi yung pag-uusapan natin. Intro lang yung intro. So, pinakita ni Elijah. In fact, after nung bumaba yung apoy, kinuusap niya si Ahab. Hindi, no? Sabi niya kay Ahab, mahal na hari, manda ka na. Kasi paparating na yung ulan. Okay? Imagine mo, nakausap niya yung hari, pero sabi niya, Ahab, maghanda na kayo, paparating na yung ulan. At ang ginawa niya, nag-pray siya. Lord, paulanin niyo na po. So, pinakita ni Elijah na ang Diyos kaya makuha ng apoy at kaya niya magpabagsak ng ulan. Because Yahweh is sovereign over all creation. Amen? Hindi lang siya confined sa ulan. Hindi lang siya confined sa apoy. Lahat ng nilalang, lahat ng pagkalikha, si Yahweh, ang Diyos natin, is over all sovereign. Amen? Okay. Pero yung, sino dito gusto niya yung ganung faith? Katulad nung kay Elijah. Gusto niyo yung ganung faith? O gusto niyo yung faith ni Ahab? Okay. Ngayon, mag-focus tayo what happened after. Ngayon, ito yung nangyari. Di ba grabe, no? Sir, grabe gusto ko yung ganun kay Elijah. Pero tingnan nyo, ano yung nangyari after dun sa showdown sa Mount Carmel? It's very interesting. Itong story na ito, bakit hindi ito alam? Kasi after yung story na yun, may matinding nangyari. Basahin mo ako. Yes, the Lord sent a messenger to Elijah to say, may the gods choose me, if ever tomorrow. If by this time tomorrow I do not make your life like that of one of them. So sa Tagalog, sumpahin ako ng mga Diyos. Kung sa oras din na to, hindi ka mamatay katulad sa ginawa mo sa mga propeta ko. In short, tama mo ba ako? Okay. So ang ginawa ni Jezebel, nag-send siya ng messenger. So may Facebook na pala dati, no? Nag-send siya ng messenger. So nag-send siya ng messenger kay Elijah. Talagang ito si Jezebel talaga, no? Di ba? Talagang malalabi si... Ay, hindi yan. Hindi yan Jezebel na yun, naiba po yan, mga kapatid. Pero ito si Jezebel na to. Si Jezebel na to, yun nga, talagang ruthless to. Talagang pumapakainin to ng tao. Ito yung klaseng babae na ayaw ng pangasawa. Talagang controlling, manipulating. In fact, sa Revelation, makikita nyo dyan, kinuto ni si Jezebel. Kumbaga, may tinatawag na Jezebel spirit. No? Hopefully, wala kayong Jezebel spirit in Jesus' name. So, pansinin nyo, nagbigay ng death threat si Jezebel kay Elijah. So, tingin nyo, natakot ba si Elijah? Sabi niya dito, then he was afraid. Kaya may, no? Si Elijah ay hindi natakot sa 850 prophets
Pero nung pinagbantaan siya ng babae, sabi doon, then he was afraid. Natakot siya. Tapos sabi doon, he ran for his life. Tumakbo siya. Tumakas siya. Lumayo siya. Grabe, no? Alam niyo po, even men of great faith can be discouraged. Did you know that? Hindi po porque malakas ang pananampalataya ng isang tao, ay laging malakas yung pananampalataya niya. Minsan po, nadi-discourage din po yan. Amen? Nakita na si Elijah, oh, grabe, great faith. Hindi siya natakot. But all of a sudden, nakakaranas din pala siya ng discouragement, nakakaranas din pala siya ng panghihina. Amen? Kaya kung meron kayong mga kapatiran, especially mga mahal sa buhay, na pilit namang lumalakad kay Lord. Pag minsan po sila ay nangihina, sila ay nagkakamali, huwag po kayo masyadong maging critical sa kanila. Amen? Kung yung sasabihin sa kanila na umakatid-atid ka pa ng church, yan pa yung papakita mo sa kanila. Bakit? Ikaw ba? Naging perfecto ka ba nung first time kong atid ng church? Amen? Marami ko kayo kinig sa akin. Di ba? Kasi po, tayo po ay nangihina din po. Amen? Hindi po lagi tayo malakas. Kaya maging sensitibo din po tayo. At instead na pang-dadang sa sabihin mo, tulungan mo siya makabangon muli. Amen? Kaya ikaw nga naiintindihan ni Lord dapat mag-intindihan tayo sa iba. Okay. Tapos ito, tumakbo siya, pumunta siya sa Beersheba. Sabi niya no? Run for his life at pumunta siya sa Beersheba. At pagdating sa Beersheba, ito yung prayer niya. Bakit yung prayer niya? Hindi sinabi, Lord, pwede bang patayin mo si Jezebel? Ano sabi niya? Lord, pwede bang kunin mo na yung buhay ko? Sabi niya. He asked that he might die. Sabi niya, it is enough. Oh Lord, please take away my life. I know better than my father's. Grabe, from the sobrang taas ng faith na all of a sudden biglang hinang-hina siya. Sobrang discouraged siya. In fact, siguro makita natin, depression. Amen? Probably not the clinical depression, but most likely the spiritual depression. Lord, pwede mong kunin mo na yung buhay ko. Wala naman akong pinagkain na sa mga nilolo ko. Lagi na lang kami pinapatay. Lagi na lang kami ganitong nangyayari. Nasubukan niyo po ba na kayo ay ma-down? Nasubukan niyo ba magkaroon kayo ng crisis in your faith? Lord, nag-pray naman ako, pero Lord, bakit ganito na nangyari? Lord, umakatid na, pero bakit nagpapatuloy na eh? Akala ko, dire-diretso na, pero Lord, ano nangyari? Bakit parang mas lumala lalo? Lord, pinag-pray namin. Lord, Daydream na sana yung kliyente namin, Lord eh. Ang tagal namin niluto to sa panalangin, niluto namin sa asikaso. Pero Lord, bakit bigla ano nangyari? Nasubukan niyo na po ba yung gano'n? Lord, akala ko magiging okay na yung tatay ko eh. Pero bakit Lord, ano nangyari? Mas lalo atang hindi maganda yung nangyari. Yan, yung crisis of faith. At minsan, napapak-question ka. At minsan, alam mo yun, you sometimes feel, Lord, parang walang nangyayari naman ata talaga din sa kalagayan ko. At minsan, yung faith natin ay parang nagiging sugatan. Yung faith natin ay parang nanghihina, nanghihingalo, umaandap-andap. Nakasubok na po ba kayo ng gano'n? Okay. And the question is, how does God deal with our wounded faith? Paano ba ina-address ni Lord yung mga faith natin na nanghihina, yung mga faith natin na wounded? Ano ba yung reaction kaya ni Lord dito sa ginawa ni Elijah? Pinagalitan ba siya ni Lord? Kuminya si Lord, ano ka ba naman Elijah? Dito ka na, hindi ka na na-router, hindi ka pa na bumuha na yung gano'n eh. Gusto ba? Ako ay kulis ako eh. Gano'n ba? Sinira mo naman kaya siya ni Lord o binigay siya? Elijah, hindi ka na dito, di ba? Ganun ba ginawa niya na Lord kay Elijah? So, nakita natin. So, pumunta si Elijah sa Beersheba. Sabi niya, Lord, can you please take my life away? Tapos ginawa niya, he lay down and slept. Natulog po siya. Tama? Under a broom tree, sa ilalim ng puno.
And behold, an angel of the Lord touched him and said, "Arise and eat." Elijah, bumangon ka, kumain ka. And he looked, and behold, there was at his hand a cake, baked on hot stones and a jar of water. And he ate, and he drank, and he lay down again. Okay? Grabe, no? Si Elijah, depressed. Hinayaan siya ni Lord na matulog, at pagising niya, meron siyang pagkain. Ay, wala eh. Basahin niyo ako. God restored Elijah's strength and riches. Sige niyo ako, rest. Pansin niyo ba, nung si Elijah ay discouraged, nung si Elijah ay nade-depress, hinayaan siya ni Lord na mag-rest. Sino sa kayo mo, mag-rest ka naman. Huwag muna in peace, tawag in peace. Rest lang. Sabi dito, magpahinga, hindi mamahinga. So, tandaan niyo po mga kapatid, hindi po masama magpahinga. Tanong mo katayo mo, nag-day off ka na ba? Nag-day off ka na ba? Diba? Madalas, si Lord, anak, magpahinga ka lang. Matulog ka. Alam niyo po ba ang rest ay regalo yan ng Diyos sa atin? In fact, sabi niya sa Psalms 127 verse 2, sabi niya, "It is useless for you to work so hard from early morning until late at night, anxiously working for food to eat." Marami no? Yung sabi dito, nasasayang na yung lakas mo, yung panahon mo, kakatrabaho mo, ang aga-aga mo, at late ka na nakaka-uwi para lang kumita ng pera, para sa pagkain nyo. Sabi dito, "For God gives rest to His loved ones." Alam niyo po sa mundo, pag gusto mo ng provision, kailangan mo pagpagura, pagtrabaho ka. Tama po mga magtrabaho kayo. Pero to the point na talagang ibibigay niyo yung buhay niyo. Tandaan niyo po si Lord, kaya niya mag-provide na hindi kayo sobrang nai-stress. Amen? Yeah. Sabi dito, God gives rest to His loved ones. Tama pong magtrabaho. Pero si Lord, gusto niya nagpapahinga po tayo. Kasi mahal ka niya. In fact, nasa 10 Commandments ngayon, tama po ba ako? Okay, inulit ko na naman, di ba? Ang pagpapahinga ay nasa 10 Commandments. Ilang araw daw tayo magtatrabaho? 6. Ilang araw magpapahinga? Hindi baliktad na, hindi 6 yung pahinga. 6 ang trabaho, isang araw ang pahinga. Sinabi ni Lord, alam mo bakit? Kasi ganyan niya dinisign yung katawan mo. Hindi niya dinisign yung katawan mo na 24/7 ka magtatrabaho. Bakit? May limit mo yan, bibigay yan. Kaya kasi Lord, gusto niya magtrabaho ka 6 days, mag-rest ka on the 7th day. Makikita mo, may pagpapala po dyan. Akala mo ang pagpapala, pag may inutos si Lord, ginawa mo, may blessing po dyan. Kaya nga, nawala yung notes ko. Dinala ko kasi iPad ko, lubat pala. Kaya diretso tayo. Basahin mo ako. It is faithful to God to supply our needs even while we sleep. Yes, o diba? It takes faith to believe that God will supply your needs. Lord, Pastor, siyempre pag hindi ako pumasok sa araw ko, sayang yung kikitain ko. Alam mo kapatid, diyan kayo yung faith. It takes faith to believe na kahit na may na-miss ka sa araw, God can supply what you need more than enough. Siksik, liglig, makakaw. Why? Kasi pag yung sinasabi ni Lord, magpahinga ka mag the 7th day, pero ayaw mo ibigay, ayaw mo i-let go. So parang sinasabi mo, na Lord, hindi ko kaya, alam mo yun, Lord, sayang hindi siya nagtitiwala sa sarili mo. Na feeling mo, ikaw ang nagbibigay ng pagpapala sa buhay mo. Pero pag ikaw nagtitiwala ka sa Diyos, kaya mo pumikit sa gabi. At alam mo, wala ka nang miss out. Minsan din kami ni Mrs. Minsan, gusto ko pang mag-work. Sinasabi niya sa akin, saan na yan? Mag-focus ka sa preaching mo. Mag-focus ka sa pinapagawa sa ni Lord.
Sabi ko, mabilis lang ako. Sabi niya, sa kanya yan. Buti na may kasama kong gano'n eh. Sabi sa kanya yan. Kasi si Lord naman yung nagpapala sa akin. Amen. Amen. Yeah. Pinakapak ka, di ba? Pinakapak ka naman dito. Masabahin ko kasi si Mrs. Nanonood siya. Okay, so sabi ng angel, the angel of the Lord came again a second time. So natutulog si Elijah, lumapit ulit yung angel, sabi niya, touch him again for the second time. Arise and eat, kasi natutulog siya ulit. For the journey is too great for you. So sinabi niya, una, pinakain siya. But for the second time, sinabi ng angel, kami na yung tulog. Bumangon ka na. Di ba sabi niya? Pero kumain ka muna. Di ba? So, may niluto na naman yung angel, no? Diyan po nagsimula yung Angel's Burger. Diyan po nangyari. Napasok po yun. Sir. 5,000 kahit sa akin. Okay, go. So, kung agad, wala tuloy. Isn't it amazing that in simple ways, pinapalakas tayo ni Lord, kino-comfort na tayo sa simple, magpahinga ka muna, kumain ka muna. Yung iba kasi pag nagpapahinga, feeling nila naging guilty sila eh. Huwag po kayo guilty. Amen? Meron ang isang pastor eh. Binigbigay sa kanya ng, alam niyo yung supplement ng vitamins. Binigbigay sa kanya. Malit lang. Ang vitamins niya kaya, binigay sa kanya. Alam niyo natanggap niya yun? Hindi niya mabigay na naluluha siya, umiyak siya. So tinanong siya, basta ba't ka naman umiyak? Di vitamins lang yan, ba't naiyak ka? Sabi niya, mahal naman talaga ako ng tatay ko. Kasi kahit yung health ko, concern siya. Amen. At yung tatay na tinulog ko niya, hindi yung tatay niya sa lahat. Amen. I mean, God is concerned about you. Kaya kung may nagsasabi sa inyo, magpahinga ka muna. Kung may nagsasabi sa inyo, alagaan mo yung sarili mo. Alam mo, pinadala ni Lord yun para i-remind ka. Kasi mahal ka niya. Amen? Pero pag may nagsabi sa iyo, magpapatay ka na lang, hindi galing kay Lord. So, ginawa dito, sabi niya, kumain ka, bumangon ka, kasi matindi yung journey mo. Okay. So, okay. Masahin niyo ako? God empowered Elijah to move forward. You have to move forward. Hinaya niyo matulog, hinaya niyo magpahinga, hinaya niyo kumain. Pero sabi niya, bumangon ka na, kasi matindi mag-gain journey mo. So, the Lord is empowering Elijah to move on forward. Tandaan niyo po mga kapatid, okay lang makadapa. Alam mo kung ano masama? Yung mag-stay kang nakadapa. Amen? Amen. Pero matindi nangyari sa'yo, nawalan kayo ng 50 mil. Pwede ka magmukha na sa kwarto, umiyak ka ng konti, di ba? Magpahinga ka muna. Pero kapatid, hindi dapat habang buhay ka ng nakalugbo. Amen? Amen? Hindi mo sa tabi mo, move on din. Yeah. So, he arose, kumain na siya, pumunod na siya, and went in the strength, nagkaroon siya ng lakas. Dahil sa pagkain yun, 40 days and 40 nights, pumunta siya sa Mount Horeb. Imagine mo, dahil sa kinain niya, meron siyang lakas, yung ilang araw, 40 days, tapos gusto ko pagkain niya, gusto ko na mga pagkain. Changes prayer. So sa lakas niya, 40 days, bumiyay siya pumunta sa Mount Horeb. So unlike na bigay from Mount Carmel, one day naglakad siya, pumunta siya sa Beersheba, 40 days pumunta siya sa Mount Horeb. Ano ba Mount Horeb na to? This is siya to Mount Sinai. Alam mo yung Mount Sinai? Yes. Ibinigay doon yung ano binigay doon? Yung Angel's Burger. Yung 10 Commandments dito, alam mo natin. Talaga, nagbabas ng Bible doon. Mount Sinai, binigay ko doon ng 10 Commandments. Alam mo po ba yun? Yan, tawag din sa kanya, Mount Horeb. So, pumunta siya doon. So, pagpunta sa Mount Horeb, pumunta siya sa
cave, may cave doon. At doon extinguishes cave. The word of the Lord came to him. Nagsalita si Lord sa kanya, "What are you doing here, Elijah?" So nagsalita si Lord sa kanya. Ano sabi ni Elijah? Sabi niya, "I have been very jealous for the Lord, the God of hosts. For the people of Israel have forsaken their covenant, thrown down their altars, killed their prophets with sword, and I, even I, only am left. They seek my life to take it from me." Tagalog, Lord, ginagawa ko, passionate ako sa mga pinapagawa mo sa akin. Pero sa nangyayari sa Israel, Lord, tumatalikod sila sa iyo, pinagpalit ka nila. At ako na nga lang yung natitira, ako na lang mag-isa. Gusto ba nila akong pati? O, di ba? So may lang si Elijah, nagpo-pour out siya. Tama po ba ako? Nakikita niyo, nilalabas niya sa mga nanonood niya. Si Lord, hinahayaan niya rin na maglabas sa mga. Sabi niya, "What are you doing here, Elijah?" So si Elijah, nagsasabi niya na, "Lord, ganito, ganyan." Alam niyo po, maganda po na yung puso po, yung nasa loob niyo kay Lord. Alam niyo po ba yun? Basahin niyo ako. Yes. Kung meron kumukulong yung nasa loob mo, marami kang kabigatan sa buhay. Ang pinakamaganda niyo pong lapitan si Lord. Kay Lord po kayo magsumbong. Amen? Hindi sa Facebook. Tama ba ako? Yes. Hindi ka tulad ng isa dyan, dito ganyan. Blind item. Kaya gugulan mo pa kami. Blind item, yung aso niya tumatay sa harap namin. Hindi mo lang walisan. Kapatid, wala nang yung Kristiyano ng gano'n. Amen. Bakit mo mapapalakabog ka ba? Kapag meron ka ulit. Lalo na, ilalabas mo yung bawang asawa mo. Diba? Nag-away kayo. Alam mo, mas nagkabali kayo. Paano pa mabubuhay sa isip ng tao? Pinulgaro na siya. Tama mo ba ako? Pag-away lang. Sa inyo lang dalawa. Tama mo ba ako? Hindi ilalabas sa iba. Kasi malamang sama naman, magkakaayos kayo. Paano na i-damage na gawa mo? Siniwala mo sa ibang tao. Tama mo ba ako? Alam niyo pong marigan, paparinig kayo. Ang nire-reveal nyo, hindi naman yung bako ng tao pinaparinggan mo. Alam mo, nire-reveal mo, ikaw. At kung ano po, klase, puso meron ka. Amen? Pero wala dito yun. Wala dito. Paglabas, ayun ko sila. Kaya mga kapatid, magsubong tayo kay Lord. Hindi na natin kailangan yung approval ng tao. Hindi kailangan ko ako ng simpatsya. Hindi mo kailangan ng simpatsya. Hindi simpatsya. Kailangan mo suporta kay Lord. Amen? Amen. Mahal ka simpatsya kay Lord. Baka ikaw may mali. Baka ikaw pasero lang ni Lord. Sabi ni Jesus dito, Matthew 11:28, come. Diba sabi ni Lord, in-invite na, come to me. Lumapit kayo. Kayong mga pagod na at nabibigatan. Ano sabi ni Lord? I will give you. Sabi ni Lord, mga nabibigatan. Come to me, halika, dadagdagan ko. Sabi ni Lord, yun? Halika, paluhin ko kayo. Kung kayo ni Kilomador. Sabi ni Lord, come to me. I'll give you rest. Wow, this is amazing. Pag tayo natin, pag-burn ng tayo, napapagod tayo, God is inviting us. Just come near to Him. Amen? Lagi na tayo tapos. Ito na. Nagpo-pour out si Elijah kay Lord. Sabi ni Lord, Elijah, lumabas ka at tumayo ka sa may bundok. And behold, the Lord passed by. Dumaan daw si Lord. And sabi dito, in a great and a strong wind toward the mountains. May sobrang lakas doon na hangin. Ipo-ipo, bagyo. Talagang nasira yung bundok. Broke in pieces the rocks before the Lord. So sabi dito, the Lord was not in the wind. Sumunod naman. And after the wind, nagkaroon naman ng earthquake. Pero sabi dito, the Lord was not in the earthquake. After the wind, after earthquake, after naman the earthquake, apoy.
Nagkaroon doon ng apoy. Pero sabi dito, the Lord was not in the fire. And after the fire, the sound of a low whisper. And when Elijah heard it, he wrapped his face in his cloak and went out and stood at the entrance of the cave. So ano ba yung sabihin nyo? Wind, earthquake, fire na yun. So most likely, ang sinisimbolize doon, at the time of Moses, kung paano nakating dagat, di ba wind yun? Kung paano bumaba yung 10 commandments, nagkaroon ng matinding earthquake, tama ba ako? Takot-takot yung mga tao. Tapos kung paano sila bumiyahe, di ba merong fire, yung pillar of fire, na kahit gabi, hindi sila nilalamig. So most like God is, pinapakita ni Lord yan, binabalik ni Lord kay Elijah. Tandaan mo, alam nyo, kayong bansang Israel kayo na ako ay kasama ninyo nung nagkaroon ng earthquake, yung nahati yung dagat, at kung paano ko yung bumiyahe na meron apoy. Pero sinasabi ni Lord, hindi lang sa panahon na yun kasama niyo ako. Kasi ang presensya ko, wala yan sa earthquake, wala yan sa apoy, wala yan sa hangin. Kasi ako, kahit sa maliit na tinig, nandiyan ako. Amen. Minsan po, ang isa, hinaharap natin yung mga grand moments sa buhay natin. Humingi tayo kay Lord ng dramatic miracle. Lord, di ba, gusto ko makita, nakasama mo ako. Lord, hatiin mo nga Lord, tong buhok ko. Para malaman ko nakasama mo. Lord, magpaulan ka na ng apoy din, para malaman ko kasama mo ako. Minsan nagkaroon tayo ng mga extravagant, grand moments. Pero madalas na doon si Lord sa still, small voice, sa low whisper. Amen? All along, yung hinahanap mo sa mata mo, at matagal na pala dyan sa tabi mo, bumubulong si Lord sa'yo. God's hope is not always dramatic. Because most of the time, it is in the still, small voice na nangungusap sa'yo. Sinasabi niya, Ronsen, what are you doing here? Bumalik ka na sa akin. Diba? Mark, huwag ka matatakot. Ngayon lang yan. Hindi kita pabayaan. Yeah. Mason, huwag ka matatakot. Just take the next step. Kasama mo ako. Amen? Basahin niyo ako ito. Yung ginawa ng ating Panginoon, dinala niya si Elijah muli sa kalasalita. Alam niyo ba pangihina tayo? Pagkapahingay tayo ni Lord, ano ba? He will push you to move on. Ano ba? Ibabalik kaya sa kanyang salita. Amen? Kaya pag nanghihina kayo, bumalik po kayo sa salita ng Diyos. Kaya nga very important, nandito kayo, nakikinig kayo sa salita ng Diyos. Very important, involve kayo sa small group. Sino dito part ng small group? At nag-enjoy siya, masabi Amen. Di ba ang ganda, pag part ng small group, napapalakas ka. Minsan Tuesday, nanghihina ka. Tapos Thursday, meron kayo small group na napapalakas ulit dahil sa salita ni Lord. Amen? God will bring you back to His Word. Go back to basic. Go back to His Word. Pag diretso tayo, tapusin na natin. Sabi ni Lord sa kanya, what are you doing here, Elijah? At inulit niya na naman yung ranting niya. Lord, ako na nandito ng propeta. Gusto pa nilang patayin. Sabi ni Lord, go, return on your way to the wilderness. Bumalik ka. At ito gawin mo. Mag-anoint ka ng dalawang bagong hari at isang propeta na papalit sa'yo. So, ano ginawa ni Lord? God restored Elijah back to his calling. Amen? Amen. Minsan po nadadapa po tayo, but God is the God who restores. He will restore you back. Magpapahingi kayo, but God will restore you back. Amen? Yung enemy gusto niya, lumayo ka kay Lord.
Diyan mo malalaman kung galing kay Lord yan. Pag nanghina ka, at i-push ka na niya yung lumayo. Pero alam mo kay Lord yan, pag nanghina ka, o papahingin kayo, palalakas ka niya at i-restore kayo pabalik. Amen? At ni-restore ni Lord si Elijah sa kanyang calling. And binigyan pa ni Lord, sabi mo, ikaw na mag-isa, Elijah, meron mag-7,000 sa Israel ng mga propeta ang hindi pa nagbabagot ang Baal at hindi pa kumahalik kay Baal. So just so you know, akala mo ikaw na mag-isa. Sorry, hindi mo ito laban. Laban ka to. Amen? Kaya bakit kung kayo nangihina ka, feeling ko kayo na mag-isa, hindi po kayo nag-iisa. Amen? Kung feeling nyo, yung kayo lang buwan-buwan nyo yan, no? God is working, God is moving. Hindi ikaw mag-isa yan. Alright? Tiging dito ang tatapos. Anong ginawa ni Lord? Nung tayo ay nagkakapag-wounded faith, pinagalitan ba tayo, pinigil ba tayo? Ang ginagawa ni Lord, God restores us to rest. God empowers us to move on. And God brings us back to His Word at nire-restore tayo ni Lord sa kanyang calling. Kasi ang living by faith, mga kapatid, hindi yan patungkol sa faith natin. Ang living by faith, meron tayong faith dun sa nag-iisang faith. Can you all stand? Tayo po tayo. I want to pray for you. I want to pray for certain kind of people. Meron silang mga kabigatan sa buhay. And minsan nag-waver yung faith nila. Minsan sunod-sunod yung pagsubok nyo. And minsan naghihina yung faith nyo. And minsan nagda-doubt ka. If that's you, I want to pray for you. And gusto ko na makita ko sa inyo pray ko. With eyes closed, can you please raise your hand? Kung kayo po yun. If you want some prayer, if you feel discouraged, pag feeling mo hindi mo na alam ang gagawin mo, pag overwhelmed na Lord, pagod na ako, Lord, kailan ba titigil to? Lord, meron na namang bagong problema, Lord. Lord, bakit po ganito nangyayari? If that's you, I want to pray for you. Heavenly Father, Lord, nakikita niyo po, Panginoon, ang kamay ng iyong anak. Heavenly Father, Lord, may you bless them, O God. May your kingdom come right now, Lord. May your kingdom be established into their hearts. May they see, O God, pakita ka po nila, Panginoon, na hindi lang last option, but Lord, pakita ka po nila na ikaw, Lord, yung pinaka-source namin. Ikaw, Panginoon, yung matagal na nag-iingat sa amin. Ikaw, Lord, yung manlilikha po namin. Ikaw, Lord, yung Diyos na makapangyarihan na hindi umiiwan sa amin. I pray, O God, yung mata namin, Lord, ay maalis sa mga problema. Kundi, Lord, yung mga mata namin ay, Lord, tumitig, Lord, sa inyo. Dahil, Lord, ano man yung laki ng problema namin, Lord, mas malaki ka saan ba problema na meron kami. Utang man yan, sakit man yan, problema man sa pamilya yan, mga sitwasyon akala mo imposible na. Father God, Lord, may faith arise right now. May infuse faith in each of us, Lord. I pray, O God, titingin po kami sa inyo. Kakapit po kami sa inyo, Panginoon. Sa mga hopeless na dito at desperado na kapatid, ibigay mo na yan sa Diyos. Kapatid, wala tayong magagawa sa buhay na to kung hindi rin dahil sa Diyos. Kaya kapatid, tayo lumapit sa Diyos sa mga nabibigatan na, sa mga napapagod na, because God will give us rest, kapatid. And it takes faith to trust Him. It takes faith to rest. Kahit na ang lalaki ng mga problema hinaharap natin, kapatid, yung laban na yan ay hindi lang ikaw yung mag-isa. Kaya marapat lang, ibigay mo ito sa Diyos. Pagtiwalaan mo siya, hingin mo na mag-usap si Lord sa'yo. Ano man yung direction mo, at tulad ni Elijah, yung direction ni Lord, bumalik ka, pumunta ka dito. Humingi ka ng direction mo kay Lord. Lord, ano po ba yung dapat kong gawin? Lord, ano ba yung dapat mong ayusin sa puso ko? Lord, ano ba yung sa season na to, Lord, yung pinapagawa mo? Heavenly Father, may you speak to your people, Lord, right now. May you strengthen them. Sa mga nadi-discourage, Lord, may you comfort them. Sa mga naliligaw, Panginoon, Lord, may you give them your clarity.
Sa mga nanghihina, Lord, may you strengthen, Panginoon, yung kanilang mga physical, spiritual, Lord God. At Panginoon, this time around, hindi po sila matatakot. Because this time around, alam nila, kasama ka na po nila. Maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen.